Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayong Makabayan. Ito po, meron po tayong kukumentuhan muli mga katambay. Siyempre po, nakabalik na po ang ating Pangulo sa Pilipinas. At siyempre po, nag-speech po siya at pinagmalaki po na hindi po tayo lugi. Kahit po gumagastos po ang Pangulo ng napakalaki sa kanyang mga biyahe, nakapag-uwi naman po at pinagmalaki po siyempre ang kanyang naiwing $4 billion dollars po sa ating bansa na mamumuhunan daw po. Ito po, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin ang pahayag ng Pangulo sa $4 billion dollars mga katambay. Kabuang 4 na bilyon dolyaro, mahigit 200 billion pesos ang nakuha ang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagbisita sa Berlin at Prague. Sa kanyang arrival speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pamumuhunan ay galing sa iba't ibang mahalagang sektor tulad ng sa enerhiya at agrikultura. To announce that my German visit resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $4 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation and startups, IT BPM, minerals processing, agriculture, and aerospace. Ayon kay PBBM, matagumpay ang kanyang pakikipagpulong sa aviation company na Lufthansa na planong magtayo ng hangar sa Clark at nagkakahalaga ito ng 8 billion pesos. Sa kanyang pagbisita sa Berlin, binigyan din ni PBBM ang pagnanasa ng Pilipinas na maisulong ang renewable energy. I emphasize the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. Bukod sa pamumuhunan, lumagda ang Pilipinas ng magkahiwalay na labor agreements sa Germany at Czech Republic. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa 35,000 na Pilipino ang nasa Germany, samantalang sa Czech Republic ay aabot sa 7,000 Pinoy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Joseph. Yan po mga katambay, ang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa dalawang bansa, sa Czech Republic and siyempre sa Germany. Ang komento lang po ni Kamano, napakalalaki na pong namumuhunan sa ating bansa, di ba? Ilang billion dolyar na po sa napupuntahan ng Pangulo. Siguro naman po, Mr. President, panahon naman po na yung Pilipinas naman ang inyong tutukan, di ba? Yung mga local businesses naman po ang sa tingin ni Kamano ang dapat tutukan naman po ninyo, Mr. President, dahil mas kailangan po ng mga Pilipino, lalo po ng mahihirap, na meron din po tayong maibigay na trabaho po sa kanila. Kasi po itong mga mamumuhunan na ito, mga katambay, pangako pa lang plano pa lang yung iba. Di ba? Katulad nung yung malaking airline, Lufthansa o Lufthansa po, tawag nila ron. Sa Clark, plano pa lang po yun Mga katambay, plano pa lang. Saka yung mga businesses po na dadali naman dito ng bansang Germany at Czech Republic, hindi naman din po makapagbibigay ng sobrang trabaho po sa mahihirap po yun. Limitado lang din po, Mr. President. Ang nakikita ni Kamano, syempre po, yung mayayaman din sa Pilipinas ang number 1 makikinabang doon. Dahil syempre po, pagka mga ganyan malaking proyekto, hindi rin papayag ang ating mga business tycoon na hindi sila kasama sa mamumuhunan po doon, di ba? Kaya sa nakikita ni Kamanong, napakasimple lang Tutukan din po muna yung businesses po natin. Di ba? Saka magdadalawang taon na po kayo o 2 taon na sa pwesto, Mr. President. Wala pa pong naibibigay na yung inyong administrasyon sa mahihirap na tao. Lalo po yung sa pagkain, di ba? Ubod ng taas. Puro po yun long term po, mapakatagal na pag-iintay pa yun. Long term po yun, di ba? Kung yun talagang mangyayari, mahaba po ang pag-iintay pa natin. Hindi naman ura-urada po yan, di ba?
yung sinasabi nga nilang long term, kung nandyan na, pangmatagalang negosyo na yon, di ba? Pero wala pa eh. Pero ito nga yung nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, ito muna tutukan natin. Saka isa pa, ang malaking problema pa mga katambay natin, may nagbabadya, di ba? Dahil ang Amerika masyado nang nagiging agresibo na po dito po sa China, di ba? Kasama ang Taiwan, di ba? At ang Pilipinas, di ba? Parang inuudyo na nga tayo, di ba, na sila nasa likuran natin at handang tumulong, di ba? Isang nakikita ni Kamanong yan, Mr. President, na paano tayo papasukin ng mga investor kung mag-aaral di po yung mga yan. Matatalino po yung mga bansa na yan na pinupuntahan natin. Di ba? Pagka ganyan po sistema at nakikita nilang problema ng bansa at kasama pa tayo sa problema na kasama ang Amerika, malabo po tayo pasukin ng mga malalaking investor, di ba? Laman ng balita ang girian po natin sa China. Tapos tayo naman kuha ng investor sa iba-ibang bansa, di ba? Na pag-uwi naman natin pag nagsalita po kayo talagang lalaking numero po na parang dala-dala na po natin, mali-malitang pera na po yung uwi natin. Hindi naman po ganoon, di ba mga tambay? Yun wala pa. Di ba? Agreement pa lang. Kaya sana po, ang hiling lang po ni Kamanong, tutukan naman po ng ating Pangulo yung pangangailangan po nating mga Pilipino. Dahil napakataas na po at napakamahal na po ng mga pangangailangan po natin sa ating bansa. Yun lang po ang komento ni Kamanong sa biyahe at mga naiuwi ng ating Pangulo, di umano. Sana naman, di ba, yung Pilipinas naman ang unahin natin, di ba? Para na makalasap po ang mga Pilipino ng kahit konting ginhawa. Kahit po sa sinasabi natin, bigas lang na napakarami pong pangarap ang inyong ibinigay sa bigas. Pero po, pag naman po sa ibang bansa, puro pangako rin naman ang nakikita namin. Di ba? Kaya nakikita ng mga Pilipino di umano na parang hindi po tayo maka-Pilipino. Dahil mismo yung mga Pilipino naghihirap, pautay-utay po ang aksyon natin. Paunti-unti. Di ba? Dinadaan na lang kami sa tayo, di umano sa ayuda. Yun na lang nagiging solusyon ng ating pamahalaan, di ba? Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa Sandamukal at napakarami na naman mag-i-invest sa ating bansa. Nawa. Muli po, si Kamanong nagpapaalam po, siyempre. Thank you po sa mga nakagusto dito na ating maliit na channel. Ang komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Muli po, maraming salamat po at tiis-tiis lang po siyempre. May pag-asa pa ating bayan, ipaglaban natin, hindi sa giyera. Bye-bye. Paalam.